Unang-una, tama ba ito sa pag-prioritize sa edukasyon? Binawasan mo pa ang budget ng edukasyon at nilagay dun sa naglagay ng additional sa DPWH na hindi naman nakasumite ng mga plano para dito. Bago po kasi ina-approve ang mga appropriations for very specific projects, dapat sinusumite din yung projects na yon. Dapat may specificity ang mga programa na yon at nakalagay doon kung bakit ganitong amount ang hinihingi. Meron bang ganon? Basta na lang nagdagdag. Dahil ang nasumite ng mga dokumento ng DPWH ay hanggang 900 billion lamang. Saan nanggaling yung additional para maging 1.13 trillion ang budget ng DPWH? Hindi lang po yun. Matapos ang approval ng budget, kitang-kita na po or rinig na ng ating mga kaibigan na naandun sa Kongreso na umikot na po ang ilang kongresista na mayroong mga construction companies. At nagsasabi na yung 30% ko dyan ha, ito akin yan, and so on. Sabi ni Vin, may napanood akong vlog. Ang sabi ng vlogger, hindi malayong mangyari, magaya si Marcos Jr. sa kanyang ama. Bakit? Dahil nakapagkaisa sa NPA si Senior at ngayon ganun din ginawa ni Junior tapos tinaydor sila ng NPA. Ganun ba? Makipagsabuatan ba siya? Ang alam ko, naaalala ko, nung panahon na yun, tinatawag namin biggest recruiter ng NPA si Marcos Senior. So, pinag-uusapan natin ngayon is the presidential veto. Ano po ba yun? Well, ang isang bill, pagka nakapasa na sa Kongreso at saka sa Senado, ay aakyat sa Pangulo para pirmahan ito. It signifies his consent and agreement doon sa pinasa na batas. Ay, magandang gabi sa lahat. Biglang dumagdag. 200 bigla. Okay, kanina 6 lang eh. Okay, so, ulit, magandang gabi. Bakit natin pinag-uusapan ang presidential veto? Dahil bahagi po ito ng budget process din. Ang budget po is a law. At ang tawag sa kanya ay yung General Appropriations Act. Ang General Appropriations Act, ipinapasa ito katulad ng ordinaryong batas. Nire-research, nagko-committee hearing, at ang committee na nagdidinig nito ay ang Committee on Appropriations. Ang head ng Committee on Appropriations, walang iba kundi si Congresswoman Stella Kimbo. At hinulan nga siya ng batikos. So, isa dun sa batikos sa kanya ay ginamit niya ang Committee on Appropriations, yung hearing sa budget, para examinin pala, o i-subject to intense questioning si Vice President Inday Sara. Ang katakataka, well, hindi naman siguro katakataka, ang kapuna-puna ay si Congresswoman Ching Bernos, nung dinidinig po yung sa Office of the President na budget, hindi man lang nila tinanong tungkol doon sa confidential funds, kung ito ay rumaragsang issue talaga. Ayon naman kay Congresswoman Bernos, in accordance with tradition, parang familiar, di ba? Katulad ng ginawa ni Congressman Marcoleta. Ayon kay Congresswoman Ching Bernos, nung nag-move siya, ipasa na ang budget ng Pangulo, lalong-lalo na ang confidential funds ng Office of the President, hindi na daw dapat questionin ng Kongreso in accordance with long-standing tradition. Ramdam na ramdam ang ipagka-ipokrita, di ba, ng Kongreso. Okay, so ang Kongreso at ang Senado, alam natin, pinagdaanan, halos tayo, na habang nanonood, medyo pinapawisan ng bala, na habang nagdidinig ang Kongreso, nakita din natin po yung pagmamadali pagdating doon sa PhilHealth funds. Kini-question pa sana nung isang kongresista, ngunit may isang nagmalabayani na kongresista na pina-move to pass immediately. So moved, sumisigaw pa ang kongresista, ang babae na taga Iloilo. Take about Congresswoman Janet Garin. So sabi ni, pinapasa nila kahit may mga question pa tungkol sa pagbabawas ng budget ng PhilHealth. Bahagi na rin po yon doon sa mga binabatikos ngayon sa pinasang budget. PhilHealth, PDIC, ang pag-transfer to Maharlika funds ng GSIS at saka BBP and so on. Ang paglabas uli ng 200 billion para sa ayuda, gamit pa rin ang unprogrammed funds. Ang more than 2 billion na budget ng Pangulo para sa confidential funds na hindi man lang naitanong kahit minsan kung saan niya ginamit ito in the last year. Marami pa rin po nakikita natin ng mga issues bukod sa doon sa pagbawas doon sa DepEd, pati doon sa pagdagdag sa DPWH na wala naman malinaw na nakalagay na proyekto. Isa pa rin doon ang pagpasa ng budget ng Maharlika Investment Corporation na wala rin naman konkretong mga plano para sa kanilang investment program para sa 2025. Marami pa pong iba na mga hindi natin nakikita, ngunit doon sa mga issue pa lang na yon, naging malaking tawag natin dyan, usapin, hindi lang sa social media, sa buong bansa. So sobrang tindi ng usapan, nangako ang presidente na kikilatisin daw ng mabuti ang budget. Bakit, Mr. President? Hindi ba kayo sanay na kinikilatis yung budget? Nung 2 nakaraang taon ba, hindi ninyo kinilatis at basta lang ninyo pinasa? Ngayon, may pa-meeting-meeting pa kayo kasama ng mga cabinet secretaries, pero wala sa inyo doon na nagsabi na gano'n ang ginawa ninyo last year.
In fact, last year, ang pinakataliwas sa National Expenditure Program. Noong 2023, ang laki ng dinagdag ng Kongreso doon sa national budget, ang laki ng dinagdag nila na napakataliwas doon sa National Expenditure Program at labag sa saligang batas ang pagdagdag na ito. Wala man lang isang imik sa Office of the President. Ngayon, ang laki ng drama, kikilatisin daw. And in fact, nasabi, with or without a call. Yung sinasabi niyang call ay response po doon sa open letter ng mga retired, active service, concerned citizens, etc. Open letter para sa ating Pangulo. At sinabi doon, naghihikayat sila na isoli daw sa BICAM yung bill. Dito lang po kami hindi agree. Agree naman po kami doon sa letter in generally, pero pwede po ba na bumalik ito sa BICAM? Tingnan po natin. Pag pumunta na sa Office of the President, ito po ay enrolled bill na. Ang tawag dito ay pumasa na ito sa Kongreso at Senado. Sarado na po ang mga proceedings sa BICAM. Sarado na po ang investigasyon. So dahil ito ay bill na, nandun na yon sa desk ng Presidente. Anong pwedeng gawin ng Presidente? He can approve it. Buong buo, pasa na lang, pirma, go. Okay. At any rate, the President has 30 days to act on it. So pwede siyang mag-approve, number 1. Number 2, pwede niyang i-veto ng buong buo at babalik yan sa Kongreso. Or number 3, at ito ay nagagawa lang sa appropriations, sa tax, at saka sa tax bills, and there's one more, sorry, nakalimutan ko. Ay, nawala yung notes ko. Appropriations, basta those bills that waste funds for government. Okay? So, dahil sa ganitong mga bills, appropriations, tax bills, and so on, kailangan maaaring mag-line item dito ang ating Pangulo. Bahagi po ito ng tinatawag na checks and balances. Chine-check po ng executive yung gawain ng Kongreso. Maaari siyang mag-veto. Pero pwede ba siyang magdagdag? Dahil ito po ang malaking kadramahan na sinasabi niya nung nakita niya ay parang hindi tama daw ang budget na ito at taliwas daw sa saligang batas. No, this falls under the category of no Sherlock. Diba? Hindi ko masabi yung buong kasabihan. Pero parang, hello Captain Obvious, oo naman. Unang-una, tama ba ito sa pag-prioritize sa edukasyon? Binawasan mo pa ang budget ng edukasyon at nilagay dun sa naglagay ng additional sa DPWH na hindi naman nakasumite ng mga plano para dito. Bago po kasi ina-approve ang mga appropriations for very specific projects, dapat sinusumite din yung projects na yon. Dapat may specificity ang mga programa na yon at nakalagay doon kung bakit ganitong amount ang hinihingi. Meron bang ganon? Basta na lang nagdagdag. Dahil ang nasumite ng mga dokumento ng DPWH ay hanggang 900 billion lamang. Saan nanggaling yung additional para maging 1.13 trillion ang budget ng DPWH? Hindi lang po yun. Matapos ang approval ng budget, kitang-kita na po o rinig na ng ating mga kaibigan na naandun sa Kongreso na umikot na po ang ilang kongresista na mayroong mga construction companies. At nagsasabi na yung 30% ko dyan, ha? Ito, akin yan, and so on. So, ano ba ang pwedeng gawin ng ating Pangulo? So, aside from veto, he has a line item veto. Pero like I said, tax and appropriations bills lang po yun. Paano kung mag-veto ang Presidente? Kung i-veto niya ng buo, or line item veto, pwedeng bumalik yan sa Kongreso. Remember, ulit, may kulang pa. So kung siya po ay hindi nag-action doon sa bill na nahulog sa kanya, of course for approval, kung hindi siya umaksyon within 30 days, the bill lapses into law. Okay? Wala siyang kailangan gawin at magiging considered as though he signed the bill. Ngayon, ano ang veto? Pagka veto, hindi pumayag ang Presidente, kailangan isoli niya yung bill sa Kongreso, which means both houses, Congress and the Senate, at i-explain niya doon kung bakit niya binibito at ano yung kanyang basehan. Whether it is line item or the full bill, he has to indicate. Required ito ng saligang batas, yung communication. Kailangan i-communicate ng Pangulo yung mga dahilan kung bakit may veto na ito. Ano pang mangyayari? Well, kung committed ang Kongreso dito sa batas na ipinapasa nila na ito, they can take a vote on it. So two chambers voting separately need a vote of 2/3 of each chamber in order to do a congressional override of the veto. Meaning, kung hindi pumayag si Presidente, gumawa siya ng veto, pwede pang pagbotohan yan ng bawat chamber ng Kongreso at kailangan ng 2/3 vote. Paano kung yung isang chamber 2/3, yung isa hindi? Hindi po ito makakapasa. And so, it is back to the drawing board. Ulitan yan. So, ulitin ko. Pag 30 days walang action, it lapses into law. Otherwise, the presidential veto goes to Congress.
Paano kung yung veto ay line item lang? Ang pagbobotohan po ng Kongreso at ng Senado ay yung mga na-veto lang na provision at kailangan pa rin ang 2/3 vote. So bakit ganito? Ito ay paraan para mag-check and balance lalong-lalo na sa isang batas na kasing halaga ng national budget for 2025. Sabi ni Ma'am Josephine, what will happen to government pensioners in case hindi mabalik yung budget for their retirement? Hindi po nakuha yung budget for their retirement, ma'am, kasi hindi po withdrawable amount yan. Nakalaan na po yan. Ang binigay ng GSIS is part of the general fund, well, part of their, I don't know which part exactly, pero hindi po pwedeng tanggalin. Bawal po i-diminish ang inyong mga regular retirement funds. Hindi po pwede yun. At hindi nga dapat kayo na-delay. At any rate, GSIS will have to find ways para mabayaran yung inyong retirement benefits. Otherwise, sila po ang mananagot sa ilalim ng batas. Now, bakit kapansin-pansin nga yung GSIS? Dahil nagpapalipat din po si DOF Secretary to the General Fund ng supposedly surplus funds ng GSIS. There's no such thing po. And in fact, in instances like the GSIS, SSS, and PhilHealth, surplus funds should not exist because they're supposed to go to further benefits for the retirees or for the beneficiaries of these funds. Okay? Mukhang on a roll talaga itong si Secretary Ralph Recto. At lahat na lang ng ahensya ay kinukuhaan ng so-called surplus or excess funds para ilipat po sa National Treasury. What happens after the National Treasury? It becomes unprogrammed funds. Sabi ni Sir Felizardo Simoy, watch QC, other than pagbubulsa, the MIF is also lost. MIF. Maharlika. Is also lost. Kaya nagsasagap ng pamalit pera sa GAA at GOCCs including PhilHealth. And how about Bong Revilla sa candidate to be chosen as VP if Sara is impeached? Whoa. I always thought it would be Chis Escudero or, maybe Congressman Martin Romualdez. But maybe they're trying not to be too obvious about it. So, it is also quite possible nga, the government kasi is so starved for funds. Kulang na kulang po ang pondo ng gobyerno. Kulang na kulang kasi nag-overspend sila. Nag-overspend sila because of the ayuda system. Again, it all goes back to that. Yung ayuda po, namigay ang gobyerno ng halos aabuti ng 800 billion pesos. Assuming na totoong na ipamigay yon. Basta may 800 billion pesos tayo na kinuha under the 2024 budget and it is starving out our agencies. Ang mga ahensya ng gobyerno ay halos nagkaka-standstill dahil kulang ang pera para sa provision of services and other things to the public. Halimbawa, rescue and relief. Mantakin yung sabihin ng Pangulo na hindi pa natatapos ang taon, na kulang na ang pera para sa rescue and relief. So anong gagawin natin kapag nagkaroon ng disaster? Sasabihin natin dun sa mga tao, sorry na po, wala pong gasolina para dun sa mga rubber boats na mag-rescue sa inyo. Tiis-tiis na lang po tayong lahat until next budget season. Yikes. Di ba? May nagpaalala nga sa akin sa Facebook at ang sabi ay si Secretary Ralph Recto, kahit daw kailan ang hirap, ang galing magpahirap. Siya din po ang author ng value-added tax na batas. On the promise na mag-shift tayo, either mag-VAT na lang tayo or mag-income tax tayo. And while this is not double taxation, it certainly is double burdensome on the people who are going to bear the tax obligation. Ay nako. Sabi ni Noel Manuel, aloha, I always follow your vlogs whenever I get a chance and inspired the way you make a point. Thank you for educating us all. Solid Duterte supporter. Sabi ni Halls, dapat po talaga wag muna magbayad ng buwis ngayon. Well, if you're going to call for civil disobedience, wala naman akong objection to something like that. However, it will work only kung marami. Well, let's say 100 billion tayo. Out of the 100 billion, sabihin na natin na 100 million. Sabihin na natin na 60 million ang nagbabayad ng buwis. Dapat significant number of that 60 million ang hindi magbabayad ng income taxes. Kasi yung VAT nandiyan na yan, built-in na dun sa purchase price. So, para maramdaman ng gobyerno. Kasi pag hindi nila naramdaman, mas malakas sila because they can go after you. And remember, non-payment of income taxes, if considered tax evasion, will be punishable by imprisonment and fine. Alam niyo kung magkano ang fine? 25% surcharges and 25% penalty, which means you will be paying something like 50% of what you owe in taxes as penalties. Evangeline Yusalina says, nabudol na naman tayo sa mga hiring-hiring, yung mga pondo pala sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, halos pinakikialaman na lahat. Ngayong mangutang pa daw tayo for 2025 budget dahil deficit. Correct. Nakikita niyo na hindi maganda ang
fiscal health ng ating gobyerno kung yung budget, which is also for the normal, ordinary, day-to-day transactions, day-to-day running of business of our agencies, ay inuutang natin. Ang tawag dyan, deficit spending. We are spending more than we are capable of earning. Okay. So, uli, anong gagawin ngayon ng ating Pangulo? While he can do a line item veto, saan niya huhugutin yung pera para idagdag dun sa Department of Education? At tandaan ninyo, bago po nila inumpisan yung pagsusuri, ang sabi niya, ayaw kong mag-veto kasi magtatagal pa. Sir, ganon? Ano ibig sabihin nito? Let's just take it. In other words, may maintain natin yung budget na yan, may maintain natin yung ano ba yan? Yung 1 trillion plus para sa DPWH, tapos less yung sa education. So, ang suspetsya ko dito ay kukuha na naman sa unprogrammed funds para dun sa ipupuno sa edukasyon. Pwede naman po yun. Kailangan lang lagyan ng line item doon sa budget. But is this really something that we want to do? Kasi makikipag-agawan pa rin tayo dun sa Kongreso pagdating dun sa ayuda. Yung ayuda at 200 billion, but it's probably going to be more, plus may iba pa silang nilalagay doon na kukunin nila from the unprogrammed funds. Ang tanong, will there be enough in the unprogrammed funds para punuin yung kakulangan ng nasa Department of Education? Ewan ko. Ay, hirap ano? O kaya mag-really align sila. Robbing Peter to pay Paul. Saan tayo ngayon huhugot ng ipampupuno doon sa computers ng Department of Education? Sabi ni Vin, sobrang nakakasama ng loob. Kinakaltasan kami si PH pero nanakawin daw ng gobyerno ng Marcos na ito. Tapos ang bayan pa magbayad ng utang na kinukuha nila. Hindi ba solid na solid ito, Marcos Senior Playbook? Umutang ng umutang abroad, binaon tayo ng binaon sa utang. Tapos yung mga cronies ang gumastos at saka yung pamilya daw ang gumastos. Pagkatapos, ang nagbabayad, taong bayan. May mga covered kasi by a sovereign guarantee. Sabi ni Raymond, unlike kasi nung time ni PRD, maganda anunsyo ng BOC ang tax collections, ang lalaki ng collections. Ngayon, wala tayong balita kung nakaka-collect sila. Oh, I'm sure nakaka-collect sila. Ang tanong is magkano ang kinakaltas ng mga corruptors in government na yung isang relative ng nasa Marcos administration may opisina na daw sa BOC ayon dun sa sa ating mga informant sa loob. Kaya Paisama says 15% na po ang contribution sa SSS starting January next year. Grabe, lahat tumataas, sahod na lang ang hindi. I get it and I understand. Grabe, di ba? 50% once every month magdideposito ka ng 50% of your income. 15% of your income. Masakit yan, ha? Ay. Sabi ni Annie May Funk, may pag-asa po ba mabagong structure ng government? Bakit structure kagad ang pinapalitan nyo? Yung problema natin yung tao. Ang tingin ko po kasi is yung Congress, malakas makasira ng balanse. Lahat po halos ng mga congressman, di naman talaga hangad maglingkod. Yes, so nakikita nyo, problema yung kongresista, pero yung structure ang babaguhin ninyo. At totoo lang, there is no foolproof 100% corruption-free system. Wala pong ganun. So, and how does the law work? Pagka may lumabag sa batas, kakasuhan, dadalhin sa hukuman, ikukulong pagka-guilty. So, it doesn't stop corruption in the conventional sense. It creates a deterrent factor. Ginagawa na po natin yan ngayon. Maybe it's not enough. Maybe the answer is really to enforce the laws. Maybe the answer is kailangan natin ng isang tao na magsasabi, teka, we're going to stand strong and firm on crime dito sa Pilipinas. Mas madali po na paigtingin natin yung enforcement ng batas. Kasi sa totoo lang, ma'am, or sir, sure, proposing kagad doon sa change in the system when you haven't even pinpointed what the solution is. In fact, change of the system, how will that affect the judicial system? System of government babaguhin ninyo. Pero hindi naman magbabago ang Bill of Rights Hindi pa rin magbabago po yung paraan ng pagpoprotekta natin ng mga karapatan na yon. So yung mga presumption of innocence and so on, iiral pa rin yan. It will all go back to law enforcement. It will all go back to whether or not these congressmen will go to jail. Kapag nakita na pagka may ebidensya nga na nagnanakaw lang sila. So paano makukuha yung ebidensya na yon? Ang babaguhin ninyo yung sistema sa loob ng Kongreso. Or yung kailangan merong way na ma-waive yung kanilang bank secrecy. Doon pa lang, gusto niyo baguhin yung buong gobyerno. Titingnan muna natin kung saan natin huhulihin sa korupsyon. Para kahit anong sistema na i-adapt natin, magkakaroon tayo ng paraan para mahuli talaga yung mga tiwali. Napakanega. Sabi ni Nathaniel, kaso di naman natin na-enforce ang batas, sila na daw ang batas. You're only talking about this specific instance. Kasi nga, super garapal ng leadership. Pero in the previous administration, nag-work naman. So again, in the end, wasn't it about the leader rather than the law? Wasn't it about the leader that insisted on enforcement of the laws, that insisted on good fiscal management?
Bakit? Nagbago ba ang batas from the last administration to this one? In the last administration, it was working. Dito, hindi. So, yung sistema yung babaguhin nyo, imbis na yung tao. Sabi ni Kay, hindi ko po kayo inaaway ha, pero we have to basagin natin yung mindset natin. Kasi ang nangyayari, nagpo-propose kayo ng mga solusyon na hindi pa naman talaga solusyon dahil hindi niyo tinitignan ano yung problema. Pangalawa, you're choosing a solution that is so hard to implement, nobody is willing to do that. In short, nagpo-propose kayo ng something that is not doable and therefore it will not get done. Okay? Propose simpler solutions. Propose an actual law. Propose an actual practice. Tignan natin paano nila ginagawa doon sa iba. Instead of vague solutions na sinasabi ninyo, dapat baguhin, dapat federalism. Federalism ba ang sagot sa korupsyon? Hindi. Kasi hahanap at hahanap ng paraan yung mga yan. Now, first of all, we need to inculcate the values. Kailangan baguhin natin yan. Kailangan maliwanag yung enforcement. Kailangan maliwanag din, babalik tayo dun sa, sa lumang panahon, sa panahon when we actually believe that doing the right thing is going to be rewarded. Kasi ngayon, ang ginagawa sa sa gobyerno ay nakaw ng nakaw, tapos tayo mismo, imbitahin natin sa party si congressman ganyan or si sec ganyan, kasi mayaman yan, baka maulanan tayo. Understand also that we have a role to play in the system. Tayo din, kung hihingi tayo sa mga congressman, uy, bigyan naman kayo, tapos pag hindi sila nagbigay, magagalit kayo. Hindi ba tayo din nag-i-encourage ng corruption? What are we going to do about that? Sabi ni Phil Shield, I'm very particular with the recovery of pera sa taong bayan na nawala. I agree with this one. Kasi yung ninakaw sa ama hanggang ngayon, di pa na-recover. So it is true, we need to act now. No, that's not true na walang na-recover. Ginamit nga natin para sa land reform yung mga Swiss deposits. So meron tayong na-recover na 2. Pero dun sa iba, dun sa mga cronies and so on, masyadong naging malamya na. Kasi wala talagang tumitingin na habang tumatagal dun sa PCGG. Tingnan nyo nga, inupo nga si Andres, di ba? Anong ginawa ni Andres? Nagpanggap pa, nagpa-ghost employees pa. Ginatasan ang ginatasan. So, hindi ba natin i-correct na? Tignan ninyo, nakatakas. Paano nakatakas? Tanungin ninyo yung NBI, bakit hindi nila hinuli? In spite of the fact na inutusan yan. Ang tanong, sino ang DOJ secretary ni Presidente Duterte na hindi niya inaksyonan, hindi niya pinayagan aksyonan or pinilit ang NBI aksyonan itong si Andres Bautista? Di ba? Sabi ni Kid Wanderer, unfortunately, until hindi pa tinatamaan ang lower middle to upper middle classes sa korupsyon na ginagawa ng gobyernong ito, BBM, Lisa, and Tambi will continue to milk government funds. What do you mean hindi tinatamaan? Tinatamaan na ngayon. Akala nyo ba? Hindi nyo ba naramdaman? Hindi ba nag-belt tightening kayo nitong Pasko? Kasi yung nabibili natin last year, hindi na natin mabili this year. Last year, ilang hamon pa ang pinamigay ko. Ngayon, hindi na siya reachable. Hindi na siya viable to give away as gifts kasi ang mahal na. And that applies to everyday things. Ang grocery bill ko, nadagdagan ng something like, another, 7,000-8,000 per month. So, what do you mean hindi tinatamaan? Posible, hindi natatauhan. Pero lahat tayo, tinatamaan na. Ang isa dyan din po, ay kasi ang mga tao, hindi na sila, it's also the age of internet. We can conduct, and we in fact do conduct a lot of the activism online because everybody is online. Now, however, it becomes much more difficult for proof of life. Kasi, ang dami nga natin sa social media, pero dito sa Pilipinas, ang dami may mga fake accounts. So, there is a way na government can pretend na kukunti lang talaga yung umaangal at tumututol. Sabi ni Flique, siguro pwede naman ilagay sa new constitution kung lagay sakali lahat ng tatakbo sa government service, especially mambabatas, na i-appoint, na i-declare ang bank accounts. Hindi na-declare po yun, nasa SALN po lahat yan. Nag-file nga ako eh. Nagpa-file po lahat ng nasa government service ng SALN. That's required. Failure to file, matatanggal ka, Chief Justice, di ba? Is it possible that they reenact the 2024 budget? Hindi ba favorable sa kanila? Balik yung 800 billion. Baka yung mga projects ay hindi ibalik or depende kung ano ang interpretation nila noon. Pero dati, in 2018 and 2019, nagkaroon din tayo ng reenacted budget. Pero hindi nagpatinag si Presidente Duterte. Remember, hindi niya masyadong kakampi ang Kongreso at Senado nung time na yon. So dahil reenacted yung 2018 budget, normal, yung mga day-to-day, yung mga mga MOOE, lahat yan, same pa rin, walang problema. Yung mga proyekto, yun yung dapat naging problema. But under the Duterte administration, nag-commit. Ibig sabihin, kung mayroon, yung commitment dun sa cash was up to 3 years. Ganito yan. Pagka, kunwari, may project, yung project na yon long term, let's say 3 to 5 years yung paggawa ng construction na yon. Ang ginawa ni Presidente Duterte, he instituted a practice and required Congress to comply with it, na yung funds kinocommit nila for up to 3 years. So kahit i-reenact yung budget,
siguro na yung budget na yon para sa construction. So it will survive kahit 1 or 2 years na reenacted budget yan. This time, under the Marcos administration, hindi necessarily ganon. So what is the result of a reenacted budget, particularly under this administration? It means delay. It means delays for any of the projects kasi titignan nyo kung committed na yung pondo para doon. So, favorable ba sa kanila? I don't know. Will they interpret it as yung reenacted pati yung 800 billion na ayuda that goes into that was from unprogrammed funds? I think malabo yun kasi nga according to the law, hindi mo pwedeng ipasok na dapat sa budget yung unprogrammed funds because you can only commit funds that have already been collected. Kailangan i-certify funds available yan. You cannot spend money that you don't have yet. So, hindi ko alam if that's going to be favorable to them. It will depend on how Congress interprets its release. Sabi ni Edwin Dawa, kaya po tayo nasadlak sa ganitong sitwasyon dahil na doon sa mga kababayan natin na masyadong nagpapadala sa black propaganda against sa tamang tao na tunay na nagmamalasakit sa ating bansa. Hanggang ngayon, di ba? Hindi lang yun. Not just against the politician, but against their family, against their friends, and so on. Yung mga ganyan. Alam nyo, isang problema natin, and nasa kultura natin, which is something that we need to bleach out of our system and bleach out of ourselves. Yung crab mentality. Yung inggitan. O halimbawa, uy, parang paborito yata ni, isang maliit na opisina, uy, parang paborito yata ni boss si ganito, o intriga na. Tayong madali magpadala sa ganyan. Siguro, the other thing that we need to understand is that chismis is chismis until there is evidence. Huwag tayong madali magpapapaniwala. Sabi ni The Soldiers, pahiram kami Duterte uli ma'am sa Metro Manila. Pahiram. Hinihiram niyo sa mga taga Davao. Pahihiram ba ng, well, ako walang issue yan. Hindi pa ako taga Davao talaga. Pero eventually I will be, so sila yung tatanungin natin. Magme-mayor si FPRD Sabi ni Vin, may napanood akong vlog. Ang sabi ng vlogger, hindi malayong magaya si Marcos Jr. sa kanyang ama. Bakit? Dahil nakapagkaisa sa NPA si Senior at ngayon ganun din ginawa ni Junior tapos tinaydor sila ng NPA. Ganun ba? Makipagsabuatan ba siya? Ang alam ko, naaalala ko, nung panahon na yun, tinatawag namin, biggest recruiter ng NPA si Marcos Sr. Kasi dahil galit sa kanya, ang dali makarecruit ng mga NPA nung time na yun. Hindi ko alam kung nakipagsabuatan siya. Sabi ni Boses, TVPH, lahat po tayo apektado sa nakawan na sa kaban ng bayan. On that, I agree, completely and totally. Tuloy po ba prayer rally, Iglesia Katoliko Muslim Community? Alam ko yung sa Iglesia, tuloy po, January 13, at open daw po ito to the public. Ayon dun sa Chismax. Hinihintay ko talagang official announcement pero sabi nila hindi naman nila officially announce yung ganon. Pero hindi po sila, kumbaga, kung gusto natin daw dumalo, pwede daw dumalo. So, see you sa Diwasang Bonifacio. Sabi ni Ronnie, naku pa, grabe ang tama sa aming OFWs. Halos ng doble padala namin ngayon. Halos zero na matira sa amin. Wala nang pang-allowance, dumiskarte na lang sa extra work sa labas. Ay, sir. Kahit dito sa Pilipinas, ang hirap din po. Diyos ko. Sabi ni Bronny Man, sa Kalamba nga, wala na kaming food pack ngayon unlike the previous years. Parang sila-sila na lang. Alba Chemnitz Seni says, we all know that these two crooks and their minion politicians wouldn't care about how it looks nor care about people's rights to know. Filipinos should do something about this. The more the people delay their actions, the more billions of pesos getting into the crooks politicians' pockets. Filipino action is a must. Yeah. Ganito yon. Para sa akin, tama po yung dapat hinahabol natin. Naalala niyo dati, there was this politician na namatay, no? Amid allegations na meron siyang pabaon. So, out of, kumbaga, na lang sa pamilya, after he died, di sige, libing na, gano'n. Pero kung ako yon, hinabol ko yung pabaon, hinabol ko yon, yung pera. Kahit sabihin niyo pang din, namatay na nga and under very sad circumstances, kung ako yon, aanahin ko pa rin yon. I mean, bakit hindi hinahabol yun? Yun yung tanong ko. I mean, pagka nahuli, nakulong and all that, of course, sisingilin yun. And usually, yung ginagawa ng pamilya, itinatago, scammed na. Pero, para sa akin, we should make an effort na i-recover yun. Meron akong meron ngang isa, di ba? May isang general, nakulong, dami daw na nakaw. Pero yung pamilya, ayun, abroad na nga. Eventually, nagkaroon ng parang napakawala na rin siya na nag-serve siya ng sentence, hindi naman siya life sentence, tapos nagkaroon pa ng agreement with government na mag-turn over siya X amount, the rest he gets to keep. I mean, I don't mind kung ganon. If it is a significant amount na ibabalik niya, okay lang, but we must always make a big show
na dapat magsoli ng pera yung mga nahuhuli natin. Sabi ni Ma'am Lynn, yung iba kasi alam ang mga pangyayari, kaya lang kamot may na lang na sa isip, tinatamad ng mag-react kasi feeling nila wala naman nangyayari, which is not right. Correct. Sabi ni Edmond Cantillas, hindi kailangan baguhin ang system pala ma'am, president lang talaga kailangan baguhin katulad ni FPRD dati, tiklop lahat pag siya magsalita. Well, he still needs help, no? And like I said, no single president is going to be perfect. No single administration is going to be perfect rin. Pero para sa akin, parang ano yan ibabalanse natin. Ito yung nagawa versus ito yung mga kontrobersiya. And for me, right now, kailangan natin habulin yung infrastructure. Hindi yung nakaw ng nakaw yung mga yung katulad ng mga naririnig natin na ginagawa daw sa Kongreso na halos lahat ng mga kontrata ng gobyerno nakaka-porsyento sila at ang taas-taas 20% nung project cost ay napupunta sa sa korupsyon. Grabe, 30% not just corruption pero dun sa tao na yon sa nagfa-facilitate. Hi sus. Sabi ni Phil Shield, what's really mind-boggling to me is why this president is not giving a straight answer. For example, like PhilHealth, ang sagot lang, will make it good. This is so frustrating to me. Maybe because he doesn't know the answer. Diba? Maybe and that's the other problem with the president who insists that he should not have a spokesperson is that he reveals exactly what he knows and what he does not know. And in the balance sheet, the does not know part exceeds the knowing part. Ay nako. Sabi ni Kay Roy, hindi naman daw ako yung harsh kasi sanay na sila sa akin. Naku, sorry po kung nasasanay kayo na na parang seryoso na masyado yung salita ko. Sabi ni Rayo Carlos, ang propaganda kasi nila hindi naboboto kasi wala namang nangyayari. Talagang ginagawa ng politiko na mawala ng pag-asa ang taong bayan kay garapalan ng mga krok sa gobyerno ngayon. Yun na nga, ini-encourage yan. Pag maraming hindi bumoboto, mas madali mandaya. Kasi nobody's going to care. Ay, nagamit ko na boto ko. Katamad. Parang ganun. Tama. Tama po kayo dyan. Yung apathy natin is going to make things worse. Kailangan makibaka. Ganun talaga hindi naman pwedeng siguro kung maayos yung gobyerno or at least yung nag-work yung sistema, can afford tayo kiber. Pero under a system na ganito, kailangan talaga makibaka. Kasi they'll just keep stealing us blind. Sabi ni Daniel Quintas, if VP Sara becomes president, is there a chance to recover the ill-gotten wealth stashed by well-known corrupt officials? Of course, there's always a chance because it's in the law. Even if they join Sara's party as admin, which is common behavior of Tlapos. With VP Inday or with President Inday, I don't think it will be that easy for them to join. I mean, there's politics, of course, but I think she's the type na who draws the line. Pansinin mo, hindi siya ganong kadali na magtatrust, lalo na after all of these happen. Sabi ni Ronaldo, given na kasi at ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak, kumbaga. Kung di naman alam ng pamilya. So what? That's not their money. Yung sinasabi, grieving kasi. At hindi natin sinasabing kasalanan ng anak. Pero kung ill-gotten wealth yan, wala silang karapatan na i-inherit yan. Hindi kanila yan. Prescription doesn't run against the state. Meaning kahit natanggap mo yan, tapos 20, 100 years na nakalipas, kung pera ng bayan yan, pwede yan habulin. Kung grieving sila, I get it, grieving, bigyan mo ng oras. Pero habulin yung pera. Hindi naman sila pakukulong Pero hahabulin yung pera. Kasi hindi kanila yan. It will never be theirs. It will always be nakaw. Sabi ni Ma'am Marites, paano kung magka-pandemic na naman katulad ng COVID-19? Dinig ko nga meron daw susunod, ewan ko lang. May pondo kaya ang gobyerno natin? Ay wala po. Let's get that off right off the bat. Wala po. Kasi kaya nga po sinisweep ni Secretary Ralph Recto lahat ng mga GOCCs ng bayan. Tsaka naghahanap siya ng mga surplus. Di ba nakakaloka? Sinasabihan pa na, pustahan tayo sa sabihan nila ang mga other government or national agencies na, wag kayong mag-realign pag hindi nyo nagastos back to treasury na yan, Mario Jose. Ma'am, if ever po ba, kaya bang i-amend ng Congress yung rules ng elections ng President? Like he can run again, undetermined kumbaga. Hindi po. Nasa saligang batas yan. Babaguhin niyo yung saligang batas. You can't just make a rule or a law that will violate the Constitution. Sabi ni Honorable Libra, kung isko o iska ang nakikinig, meaning taga-UP, sanay na kami sa mga terror professors ng college. Kami college, tapos law school, Mario Joseph. Hi! On hindsight, sila yung pinaka nakatulong. Yung mababait na prof dahil hindi ka natatakot, hindi ka masyadong nag-aaral. Except yung sa law school, takot talaga ako. All throughout law school, takot na hindi nakakahiya kasi yung tatawagin ka sa recitation tapos wala ka masagot. Sabi ni Ronaldo Pascua, habang nakakalusot ang korap, hindi sila titigil sa mga ginagawa nilang mali.
Anong standing ng PDIC? Kasi binigay na sa National Treasury ang 107 billion, 17 billion. May panganib ba na magbabangko pa tayo? Teka muna, ang PDIC, okay, PDIC is the insurance. If solid naman yung banking system, mababa naman yung risk natin. Ang problema, if something happens to the bank, ano yung insurance ninyo? So, ang insurance, yung PDIC, it means that your deposit is insured. Kung magka-bank run, tumiklop, whatever, magka-receivership yung bangko, at least 500,000 pesos ng iyong deposito ang masasoli sa iyo. Okay? So, ang sinasabi niyo, magkakatiwalaan pa ba yung bangko? And so, PDIC po yung pinag-uusapan natin. Pero parang 1 or 2 or 3 steps away pa yon. Ang tanong, I think what you have to look at is, are our banks solid? Are our banks, in good standing? If they are, then mababa yung risk. Gayon pa man, parating hindi, in many instances na nagkakaroon ng issue sa bangko, hindi yung ordinaryong mamamayan, hindi yan nakikita. So, para sa akin, you still have to make your own judgment call on that one. Sabi ni Noriel, kahit maghalal tayo ng matitinong tao sa gobyerno, pag hindi sumang-ayon sa sistema, matutulad kay Tatay Duterte, parang may goons sa loob ng gobyerno. So ganito na lang, Noriel, ha? For every solution kasi you come up with a problem. So ganito, wag na lang tayong uwian na. Wag na tayong magganito. Di ba? If you're going to be looking for a problem for every solution, bakit pa tayo nag-uusap? Yan yung yung mga tipong, sige, kasuhan natin, problema, makadayain lang tayo ng judge. O di, wag na tayong kumalaw. Sa susunod na eleksyon, lahat, let's all vote, PDP laban. Attorney, dadayain lang naman tayo eh. Okay. So, may mga tipong, sige, people power na lang. Attorney, tamad na yung mga tao, ayaw nila nang pumunta sa kalye. Sige, umiga na lang tayo. Bakit pa? Laro na lang ang computer games, bukas na tayo mag-usap. Seryoso, why do we keep coming up with problems for every solution? Seryoso, kasi sa totoo lang, lahat naman ng i-undertake natin na action, lahat may risk. Lahat yan, pwede mong sabihin, paano yung hindi magsasucceed? Then we try again. It depends on how much you want this. Do you want it? Do you want change? If you want change, then let's use every solution, every weapon in our arsenal, every strength. Otherwise, why are we even talking? Otherwise, di ba, why are we even breathing? Every time you go out of the house, every time you breathe in, you're possibly breathing in germs or viruses or something. Every time you eat something, there could be toxins in it. But you live anyway. You try anyway. Ano yung definition ng bravery? Alam mo yung danger, pero gagawin mo pa rin. So, how much do you love your country? Of course, everything that we're going to, we think about to undertake, of course, all of that has a risk. Yan, sabi ni pangarap ni Kuya, remember, your perception becomes reality if you always manifest. Isa pa yan, very new agey, but no. Sabi ni Yapeto, yun yung maling mindset, yung hinahayaan na lang nila. Oo. Sabi ni Yapeto, hindi dapat bumoto ng lahat ng tama. Mali si Noriel. Hindi naman. I mean, naiintindihan ko, frustrated eh. So, I get it na pag frustrated ayoko na, dihain na lang naman tayo. Ay, it's all right to feel bad when things go wrong. It's all right. Then, nagigising tayo, tapos, oh my gosh, ito pala yung binoto natin. Yeah. Oh my gosh. Of course, you have every right to feel bad because things turned out so badly. But, wala kang karapatan to stay there. Kasi, hindi yan magbabago unless we decide na baguhin natin to.